Sa masikip at maingay na kalsada ng Maynila, isang batang babae ang naglalakad sa tabi ng bangketa. Bitbit niya ang mga sampagita na nakatali sa isang manipis na sinulid. Si Denden, 12 taong gulang, ay sanay na sa ganitong gawain. Araw-araw, naglalako siya ng sampagita upang kumita ng kahit kaunting pera, para sa kanyang may sakit na lola, si Aling Marta. Bagamat tila maliit at mahina ang kanyang katawan, buo ang kanyang loob. Bilhin niyo na po ang sampagita. 15 lang po, malakas na sigaw ni Denden habang nilalampasan siya ng mga sasakyan. Ang preskong hangin ng dapit hapon, ay dumadampi sa kanyang balat, ngunit hindi nito napigilan ang pawis na tumutulo sa kanyang noo. Ang kalsada ay puno ng ingay, busina ng jeep, tawanan ng mga tao, at mga sigawan ng ibang nagtitinda. Sa kabila ng kaguluhan, malinaw ang layunin ni Denden. Habang naglalakad, napansin niya ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit na tumigil, upang bumili ng sampagita. Agad na lumapit si Denden. "Ma'am, bili na po kayo. Magandang alay po ito sa simbahan," sabi niya ng may ngiti, kahit pakiramdam niya ay pagod na ang kanyang mga paa. Napatingin ang babae at ngumiti. "Magkano ang sampagita mo, ineng?" "15 lang po kada tali, ma'am. Pero kung 10 po ang bibilhin nyo, may libre po kayong isa," sabi ni Denden, sinubukang magbiro upang mapagaan ang usapan. Napatawa ang babae. "Ang galing mo ha. Sige, bibili ako ng 10. Inabot niya ang pera at binilang ni Denden ang tamang sukli. "Salamat po, ma'am. God bless you po," masayang tugon ni Denden habang tinitingnan ang perang hawak niya. Napansin niyang sapat na ito upang makabili ng bigas para sa hapunan nila ng kanyang lola. Pagkatapos ng ilang oras ng pagtitinda, nagpasya si Denden na umuwi. Habang naglalakad papunta sa kanilang barong-barong, iniisip niya ang kanyang lola. Ano na kaya ang kalagayan nito? Naaalala niya ang mahinang tinig nito nang umalis siya kaninang umaga. Pagdating sa kanilang bahay, isang maliit na silid na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, nadatnan niya si Aling Marta na nakahiga sa lumang papag. "Lola, gising na po. Nakauwi na ako," sabi ni Denden habang hinaahaplos ang buhok ng matanda. Dahan-daang iminulat ni Aling Marta ang kanyang mga mata. "Denden, apo, kumusta ang benta mo?" tanong nito, mabagal ang bawat salita dahil sa panghihina. "Okay naman po, Lola. Marami ang benta ko ngayong araw. Ito po, nakabili ako ng bigas at itlog," masayang tugon ni Denden habang ipinapakita ang dala niyang supot. "Magluluto po ako ng hapunan natin." Habang abala si Denden sa maliit nilang kusina, natanaw niya ang lola niyang tila nag-iisip ng malalim. Napansin niya ang lungkot sa mga mata nito. "Lola, anong iniisip niyo po?" tanong ni Denden habang inihahalo ang itlog sa kanin para gawing sinangag. "Iniisip ko lang, apo, kung paano ka nakakaraos sa araw-araw. Bata ka pa, pero napakabigat na ng responsibilidad mo," sagot ni Aling Marta, bakas sa mukha ang pag-aalala. Tumigil si Denden sa kanyang ginagawa, at lumapit sa kanyang lola. "Lola, huwag niyo pong isipin yan. Hindi po ako napapagod para sa inyo. Mahal ko po kayo, kaya gagawin ko lahat para gumaling kayo." Napaluha si Aling Marta sa sinabi ng apo. "Denden, pasensya ka na kung hindi kita matulungan. Pero sana, apo, huwag kang susuko. Balang araw, magiging maayos din ang lahat." "Opo, Lola," sagot ni Denden habang hawak-hawak ang kamay ng kanyang lola. "Kaya po natin to. Basta magpalakas lang po kayo." Pagkatapos nilang maghapunan, humiga na ang maglola sa kanilang papag. Mahigpit na yakap ni Denden ang kanyang lola, habang tinitingnan ng bituin sa maliit na butas ng kanilang bubong. Habang natutulog si Aling Marta, tahimik na lumuluha si Denden, iniisip kung paano niya kakayanin ang mga susunod na araw. Ngunit sa kabila ng lungkot at takot, pinilit niyang ngumiti. "Lalaban tayo, Lola," bulong niya sa sarili. "Para po sa atin." Isang gabi, habang naglalako si Denden sa kahabaan ng masikip na kalsada, napansin niya ang isang matandang babae na nakaupo sa gilid ng daan. Marumi ang suot nitong damit, at bakas ang pagod at sakit sa kanyang mukha. Nang lumapit si Denden, nakita niya ang dugo na tumutulo mula sa tuhod ng matanda. Agad siyang napahinto. "Nanay, okay lang po ba kayo?" tanong ni Denden, bakas sa boses ang pag-aalala. Tumingala ang matanda, at kita sa kanyang mukha ang pag-aatubili. "Ayos lang ako, anak. Huwag mo na akong intindihin,"
Sagot nito, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Hindi po, may sugat po kayo, sabi ni Denden habang lumalapit. Gutom din po ba kayo? May natitira po akong tinapay dito. Napaluha ang matanda sa kabutihan ng bata. Oo, iha. Hindi pa ako kumakain simula kahapon. Agad na inilabas ni Denden ang tinapay at iniabot sa matanda. Kainin niyo po muna ito. Punta po tayo sa amin. Malapit lang po ang bahay namin. Matutulungan ko po kayong gamutin ang mga sugat ninyo. Bagamat nahihiya, tumango ang matanda. Alam niyang wala siyang ibang magagawa sa kanyang kalagayan. Pagdating sa barong-barong, sinalubong sila ni Aling Marta, na agad napansin ang sugat ng matanda. Apo, sino itong kasama mo? Tanong ni Aling Marta habang sinusuri ang matanda mula ulo hanggang paa. Lola, nakita ko po siya sa kalsada. Sugatan po siya at mukhang gutom. Pwede po ba natin siyang tulungan? Sagot ni Denden, umaasang papayag ang lola. Bagamat hirap na rin sa buhay, ngumiti si Aling Marta. Siyempre naman apo, dito na kayo ale. Maupo po kayo. Umupo ang matanda sa lumang bangko, at agad na kumuha ng alkohol, bulak, at betadine si Denden mula sa kanilang maliit na kahon ng gamot. Pasensya na po nay, ito lang po ang meron kami. Ito rin po ang ginagamit ko kapag nasusugatan si Lola, paliwanag ni Denden habang dahan-daang nililinisan ang sugat ng matanda. Madalas po kasi nadadapa si Lola kaya sanay na po akong gamutin ang mga sugat niya. Napangiwi ang matanda habang nililinis ni Denden ang kanyang sugat, ngunit hindi niya mapigilang mapahanga sa tiyaga at kabutihan ng bata. Salamat iha, napakabuti mo. Dapat hindi ka na nag-abala. Okay lang po nay, sagot ni Denden habang maingat na pinapahid ang betadine gamit ang bulak. Kapag po nasanay kayo sa alkohol, hindi na masyadong mahapdi. Sabi po ng lola ko, ang sakit daw po ay panandalian lang. Natawa ng mahina si Aling Marta. Totoo yan iha. Ang mahalaga, gumagaling. Matapos linisin ang sugat, iniabot ni Aling Marta ang isang mangkok ng sinangag na kanin at itlog sa matanda. Pasensya na po kung ito lang ang may hahanda namin. Pero sana makatulong ito. Napaluha ang matanda habang tinatanggap ang pagkain. Napakabuti ninyo, kahit hirap din kayo. Hindi ko alam kung paano kayo mapasasalamatan. Wala po iyon nay, sagot ni Denden. Sabi po ni Lola, dapat tumulong tayo sa iba kahit mahirap ang buhay. Baka po balang araw, bumalik din po sa atin ang kabutihan. Kinabukasan, nagpasalamat ang matanda sa maglola. Hindi ko malilimutan ang inyong kabutihan, sabi niya habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Denden. Ipagdarasal ko kayong dalawa, sana gabayan kayo ng Diyos. Mag-ingat po kayo, sabi ni Denden, malungkot ngunit masaya sa kanilang nagawang tulong. Habang papalayo ang matanda, napaisip si Denden. Sana po lola, bumuti na ang kalagayan niya. Hinaplos ni Aling Marta ang buhok ni Denden. Apo, hindi mo man makita agad, ang kabutihang ibinigay mo ay parang binhi. Tutubo ito sa tamang panahon, at magdadala ng magagandang bunga sa buhay mo. Napangiti si Denden at hinawakan ang kamay ng kanyang lola. Lola, gusto ko pong maging tulad ninyo. Marunong magmahal at tumulong kahit sa maliit na paraan. Sa simpleng barong-barong na iyon, ang kabutihan ni Denden at Aling Marta ay nagbigay ng pag-asa, hindi lamang sa sugatang babae, kundi pati na rin sa kanilang sariling mga puso. Isang araw, maagang nagising si Denden, puno ng determinasyon. Alam niyang kaarawan ng kanyang lola, at gusto niyang gawing espesyal ang araw nito. Kinuha niya ang basket ng sampagita at humarap sa lola. Lola, aalis na po ako. Sana mabenta ko lahat ng sampagita ko ngayon, sabi niya habang isinusuot ang tsinelas. Huwag ka masyadong magpagod apo. Paalala ni Aling Marta, na nakangiti ngunit halatang nag-aalala. Opo lola, sagot ni Denden bago umalis. Lumipas ang maghapon sa kalsada ng Maynila. Mas masigla si Denden kaysa sa karaniwan, kahit na nararamdaman niya ang pagod sa bawat hakbang. Paulit-ulit niyang sinisigaw ang kanyang alok, sampagita po. 15 lang po, bili na po kayo. Naglalakad siya mula Quiapo hanggang Avenida, pilit na tinatapatan ang bawat jeep at sasakyang dumadaan. Sa isip niya, iniisip niyang bawat benta, ay isang hakbang papalapit sa kanyang munting sorpresa, para sa kanyang lola. Pagod na siya nang sumapit ang hapon, ngunit hindi siya tumigil. Para kay lola,
Paulit-ulit niyang bulong sa kanyang sarili, na tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi alintana ang sakit ng kanyang paa o ang init ng araw na sumusunog sa kanyang balat. Sa wakas, nang maubos na ang sampagita, agad siyang nagtungo sa maliit na tindahan malapit sa palengke. Doon siya bumili ng pansit, 2 cupcake, at 1 litro ng royal. Habang naglalakad siya pauwi, hawak-hawak niya ang plastic bag na may lamang simpleng handa, napangiti siya. Sana magustuhan ni Lola ito, bulong niya. Pagdating niya sa kanilang barong-barong, nadatnan niyang nakaupo si Aling Marta sa papag, nakatingin sa labas ng bintana. "Denden, apo, bakit ang tagal mo?" sabi ng kanyang lola, halatang nag-aalala. "Pasensya na po Lola, marami lang po akong customer ngayon," sagot ni Denden habang inilalapag ang bitbit niyang supot. "Maghahanda lang po ako, sandali lang." "Hahanda? Ano na naman ang iniisip mo Denden?" tanong ni Aling Marta, nakakunot ang noo. Ngumiti si Denden. "Basta po Lola, sandali lang po." Habang inaayos ni Denden ang pansit sa isang plato, inilabas niya ang cupcake at bote ng royal. Pinagsama-sama niya ito sa maliit nilang mesa, at kumuha ng 1 piraso ng papel. Gumamit siya ng lapis upang isulat ang, "Happy Birthday Lola." Pagkatapos niyang ayusin ang lahat, tinawag niya ang kanyang lola. "Lola, halina po kayo dito," sigaw niya, punong-puno ng excitement. Paglapit ni Aling Marta, nagulat ito nang makita ang simpleng handaan. "Apo, ano ito?" tanong niya habang tumutulo ang luha. "Surprise ko po para sa inyo Lola." "Happy birthday po," sabi ni Denden habang niyayakap ang kanyang lola ng mahigpit. Napaluha si Aling Marta, at hinaplos ang buhok ng apo. "Denden, bakit ka pa nag-abala? Alam mong sapat na ang magkasama tayo." "Lola, gusto ko pong maging masaya kayo. Kahit maliit lang ito, galing po ito sa puso ko," sagot ni Denden, pilit na pinipigilan ang sariling maluha. Umupo silang dalawa at nagsimulang kumain. Habang kumakain ng pansit si Aling Marta, ngumiti siya at sinabing, "Apo, napakabuti mo talaga." "Lola, kayo po ang nagturo sa akin na maging mabuti. Kaya po, gusto ko rin pong suklian kayo kahit sa maliit na paraan lang," sagot ni Denden. Habang kumakain, napuno ng tawanan at masayang kwentuhan ang kanilang maliit na barong-barong. Nakalimutan nila kahit pansamantala, ang hirap ng buhay. Sa simpleng hapunan na iyon, naramdaman nilang napakayaman nila sa pagmamahal. Pagkatapos ng kanilang handaan, niyakap muli ni Denden ang kanyang lola. "Lola, pangako ko po, balang araw, mas magiging maganda pa ang kaarawan ninyo." Ngumiti si Aling Marta, puno ng pasasalamat. "Apo, kahit ganito lang, masaya na ako. Ang mahalaga, magkasama tayo." Sa gabing iyon, habang natutulog ang maglola, alam nilang ang pagmamahal nila sa isa't isa, ay higit pa sa anumang handaan o kayamanan. Ilang linggo matapos ang masayang salo-salo ng maglola, abala si Denden sa pagtitinda ng sampagita sa kalye. Ang araw ay mahaba at ang init ay nakakapaso, ngunit hindi iyon alintana ng bata. Ang iniisip niya lang ay makauwi agad upang makasama ang kanyang lola, at maiuwi ang kaunting kita, para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Pagdating niya sa kanilang barong-barong, agad niyang tinawag ang kanyang lola. "Lola, nandito na po ako," sigaw ni Denden habang tinatanggal ang basket mula sa kanyang balikat. Ngunit wala siyang narinig na sagot. Napuno ng kaba ang kanyang dibdib. "Lola," muling tawag niya, mas malakas na ngayon, habang nililibot ang kanyang paningin sa loob ng maliit nilang tahanan. Nakita niya ang lola niyang nakahiga sa papag, nakapikit, at napansin niyang namumula ang mukha nito. Agad siyang lumapit at hinawakan ang noo ni Aling Marta. Napaso siya sa sobrang init. "Lola, gumising po kayo," pilit niyang ginigising ang kanyang lola habang nanginginig ang kamay. "Lola, ang init po ng katawan ninyo. Kailangan po nating magpunta sa ospital." Hindi magising si Aling Marta. Hindi na nag-aksaya ng oras si Denden. Mabilis siyang tumakbo palabas ng eskinita, upang maghanap ng tricycle. Napansin siya ng isang driver. "Kuya, pakiusap po, tulungan niyo ako," sigaw niya habang hawak-hawak ang konting pera mula sa kanyang bulsa. "Pasensya na po, ito lang po ang pambayad ko. Pero kailangan ko pong dalhin si Lola sa ospital." Tumingin ang driver sa kanya, bakas ang awa sa mga mata nito. "Sige, kunin natin ang lola mo." Agad na binalikan nila ang kanyang lola, at iniakay ito papunta sa tricycle.
Habang bumibiyahe, hawak niya ang kamay ng kanyang lola at umiiyak. Lola, huwag niyo po akong iiwan, pakiusap. Dadalhin ko po kayo sa doktor, gagaling po kayo. Pagdating nila sa ospital, agad siyang nagmakaawa sa nurse sa reception. Ate, pakiusap po, tulungan niyo po kami. Napakataas po ng lagnat ni Lola. Tiningnan ng nurse si Aling Marta na nakaupo sa wheelchair. May pambayad ba kayo iha? Tanong nito. Napakagat ng labi si Denden, ramdam ang takot at kahihiyan. Wala po akong sapat na pera, pero gagawin ko po ang lahat para mabayaran ang utang. Pakiusap po, tulungan niyo lang po si Lola. Umiling ang nurse. Pasensya na iha. Hindi kami maaaring mag-admit ng pasyente kung walang down payment. Pero, pakiusap po, napakahina na po ni Lola. Kailangan niya ng tulong, umiiyak na sagot ni Denden. Hindi niyo po ba nakikita? Mamamatay po siya kung hindi niyo siya tutulungan. Isang doktor ang lumapit kay Denden, ngunit sinabihan siya ng parehong bagay. Kung wala kayong pambayad, hindi namin siya matutulungan. Baka pwede mo siyang dalhin sa health center. Hindi makapaniwala si Denden sa narinig niya. Habang hawak-hawak ang kamay ng kanyang lola, nakita niyang unti-unting humihina ang paghinga nito. Lola, huwag niyo po akong iiwan, umiiyak niyang bulong. Sa loob ng ilang minuto, tumigil na ang paghinga ni Aling Marta. Hinawakan ni Denden ang walang buhay na katawan ng kanyang lola, at humagulgol sa waiting area ng ospital. Ang lahat ng tao sa paligid ay tahimik na nakatingin, ngunit walang gumawa ng anuman upang tulungan siya. Ang hirap talaga ng walang pera, iyak ni Denden habang yakap-yakap ang lola. Napaka-unfair ng buhay. Bakit kailangan mangyari ito sa amin? Bakit po, Panginoon? Walang makakapawi sa sakit na naramdaman ni Denden sa sandaling iyon. Pakiramdam niya'y nawala ang lahat ng mahalaga sa kanya. Ang kanyang lola, na nagsilbing gabay, inspirasyon, at kaisa niya sa lahat ng hirap, ay iniwan siya sa isang mundong tila hindi makatarungan. Pag-uwi ni Denden sa kanilang barong-barong, mahigpit niyang niyakap ang kumot ng kanyang lola habang umiiyak. Alam niyang wala na ang taong pinakamamahal niya. Ngunit sa kabila ng sakit, naramdaman niya ang mabigat na aral ng realidad. Sa mundong ito, kailangan niyang magpakatatag, kahit gaano kasakit, kahit gaano kahirap. Sa gabing iyon, habang nakatitig sa kisame ng kanilang barong-barong, nangako siya sa sarili, hindi ko hahayaan na ang hirap ng buhay ay maging dahilan, para hindi ko mabago ang kapalaran ko. Pangako ko Lola, gagawin ko ang lahat para hindi na mangyari ito sa ibang tao. Matapos ang pagpanaw ni Aling Marta, tila nagbago ang mundo para kay Denden. Ang kanyang barong-barong, na dati-rati mayroong tawanan at pagmamahalan, ngayon ay tahimik at malamig. Araw-araw, gumigising si Denden, na wala na ang mainit ng ngiti ng kanyang lola, na bumabati sa kanya. Ang pag-iisang ito ay tila bumibigat sa kanyang mga balikat araw-araw. Sa kabila ng lungkot, patuloy si Denden sa pagtitinda ng sampagita. Maaga pa lang ay lumalabas na siya sa kanyang munting tahanan, dala ang mga sampagita na pinagsikapan niyang gawin, kahit pa madalas ay walang ilaw sa gabi. Isang hapon, habang naglalako si Denden sa kalye, nilapitan siya ng isang babae na madalas bumili sa kanya. Denden, hindi ka yata masyadong masaya ngayon. Okay ka lang ba? Tanong ng babae, na si Anita. Si Denden ay pinilit ngumiti, eto okay lang naman. Nagtitinda lang po, si Anita, na alam ang pagkawala ng lola ni Denden, ay dahan-daang lumapit at hinawakan ang kamay niya. Denden, hindi mo kailangang itago ang nararamdaman mo. Alam kong mahirap, nag-aalangan man, nagsimulang tumulo ang luha ni Denden. Minsan, parang wala na akong ganang magpatuloy, Ate Anita. Simula nang mawala si Lola, parang ang hirap na ng lahat. Ang hirap gumising sa umaga na wala na siya. Nakikinig lang si Anita, pinipigilan ang sariling luha. Denden, hindi madali ang pinagdadaanan mo, pero alam kong malakas ka. Hindi ka nag-iisa, nandito kami, nandito ako. Salamat po, Ate Anita. Pero iba pa rin pag wala na yung taong pinakamalapit sa'yo. Si Lola ang lahat sa akin, sambit ni Denden, habang pinapahid ang luha sa kanyang pisngi. Alam ko Denden, alam ko. At hindi ko masasabing madali lang ang lahat, pero sa tingin mo, gugustuhin ba ng lola mo na makita kang malungkot? Siguro mas gusto niya na makita kang lumalaban, at umaasang magiging mas mabuti ang bukas.
Tumango si Denden, kinikilala ang katotohanan sa mga salita ni Anita. Tama po kayo, ate. Si Lola, lagi niyang sinasabi na lumaban sa buhay, kahit anong hirap. Oo, at alam mo Denden, maraming tao dito na handang tumulong sa'yo. Hindi mo kailangang dalhin lahat ng bigat mag-isa, dagdag ni Anita, na pilit pinapagaan ang loob ng bata. Bumalik si Denden sa pagtitinda, bagamat may bigat sa dibdib. Naisip niya na kahit wala na si Aling Marta, may mga taong handang sumuporta sa kanya, at iyon ang magbibigay sa kanya ng lakas na magpatuloy. Sa mga sumunod na araw, hindi naging madali para kay Denden na malampasan ang lungkot, ngunit dahan-dahan, natutunan niyang yakapin ang pag-iisa, bilang bahagi ng kanyang paglago. Isinapuso niya ang mga aral ng kanyang lola, at ang mga salitang pangpalakas loob mula kay Anita. Ang bawat sampagitan na kanyang tinitinda ay naging simbolo ng pag-asa, na kahit gaano kahirap ang hamon, may liwanag pa rin na naghihintay sa dulo ng dilim. Habang pauwi, naglalakad si Denden sa eskinita, nadama niya ang malamig na hangin, na tila nagpapakiramdam ng lungkot sa paligid. Ang kalsada ay tahimik, maliban sa tunog ng kanyang mga yapak at ang kaluskos ng kanyang basket. Napabuntong hininga siya. Sa kabila ng lahat ng hirap, sinasabi niya sa sarili na kailangan niyang magpatuloy. Bigla, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa madilim na eskinita. Napahinto si Denden at nagtaka. Ang liwanag ay hindi tulad ng ilaw ng poste, o ng kahit ano pang bagay na nakita niya. Ito'y mainit at nakakasilaw, na tila hinahaplos ang kanyang mukha. Anong nangyayari? Tanong niya sa sarili, habang hinahanap ang pinagmumulan ng liwanag. Sa gitna ng liwanag, unti-unting lumitaw ang isang magandang babae, at ang anyo nito ay hindi pangkaraniwan. Ang kanyang damit ay parang gawa sa mga kristal, at ang kanyang buhok ay kumikislap, tulad ng liwanag ng buwan. Sino po kayo? Tanong ni Denden, nanlalaki ang mga mata sa gulat. Ngumiti ang babae, ang kanyang mga matay halata ang kabaitan. Ako ang matandang tinulungan mo noon Denden. Sagot nito, ang kanyang tinig ay parang musika. Ngunit hindi ako pangkaraniwang tao. Isa akong engkantada. Engkantada, bulalas ni Denden, hindi makapaniwala. Paanong nangyari iyon? Akala ko po, isang sugatan na matandang babae lang kayo. Ganon ang aking anyo noon upang subukan ang kabutihan ng mga tao, paliwanag ng engkantada. Noong tinulungan mo ako, kahit hirap ka rin sa sarili mong buhay, ipinakita mo ang kabutihan at malasakit na bihira kong makita. Hindi ka naghanap ng kapalit, tinulungan mo ako dahil iyon ang tama. Hindi makapagsalita si Denden. Naaalala niya ang araw na tinulungan niya ang matanda, ang araw na nagbigay siya ng pagkain, at nilinis ang sugat nito. Sa kanyang murang edad, hindi niya inaasahang ang simpleng kabutihan na iyon, ay mapapansin ng isang nilalang na tulad nito. Ano po ang ginagawa niyo rito ngayon? Tanong ni Denden, halos pabulong. Dahil ikaw, Denden, ay may pusong dalisay. Narito ako upang bigyan ka ng isang bagay, na magdadala ng pag-asa at lakas sa buhay mo, sagot ng engkantada. Iniabot ng engkantada ang kanyang kamay, at mula rito ay lumitaw ang isang maliit na buto ng sampagita. Kumikislap ito sa liwanag ng engkantada, tila buhay at naglalabas ng init. Isang buto ng sampagita, tanong ni Denden, habang tinitingnan ang maliit na bagay sa kanyang palad. Ano po ang gagawin ko rito? Alagaan mo ito, Denden, sabi ng engkantada. Itanim mo ito, diligan araw-araw, at alagaan ng may pagmamahal. Sa tamang panahon, malalaman mo ang halaga nito. Napatingin si Denden sa buto, at pagkatapos ay sa engkantada. Pero para saan po ang butong ito? Hinaplos ng engkantada ang ulo ni Denden. Ang butong ito ay simbolo ng iyong kabutihan at determinasyon. Habang inaalagaan mo ito, matututunan mo ang halaga ng pagtitiyaga, pagmamahal, at pananampalataya. Ang himala nito ay hindi agad-agad darating, ngunit sa tamang panahon, ang gantimpala ay higit pa sa anumang kayamanan. Napaluha si Denden, hawak-hawak ang buto sa kanyang palad. Pero paano ko po malalampasan ang mga pagsubok? Napakahirap po ng buhay. Hindi ka nag-iisa Denden, sabi ng engkantada. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Ang iyong lola ay nasa puso mo pa rin, at ako ay naniniwala sa iyong lakas. Ang mundong ito ay hindi laging makatarungan, ngunit tandaan mo, ang mga taong tulad mo na puno ng kabutihan, ay nagdadala ng liwanag sa iba.
Sa isang iglap, ang liwanag ay unti-unting nawala, at kasama nito ang engkantada. Naiwan si Denden na nakatayo sa madilim na eskinita, ngunit ngayon, hawak niya ang buto na puno ng pag-asa. Tinitigan niya ito ng matagal, at marahan siyang nagsalita, "Gagawin ko po ang lahat para alagaan ito. Para sa inyo, Lola. Para sa pangarap natin." Sa gabing iyon, sa kabila ng lahat ng hirap, naramdaman ni Denden ang muling pagsilang ng pag-asa sa kanyang puso. Pagkatapos ng kanyang engkwentro sa engkantada, nanatiling gising si Denden buong gabi, tinitingnan ang butong iniabot sa kanya. Maliit ito at tila ordinaryo, ngunit naramdaman niyang may kakaibang enerhiya ito, at parang buhay. "Ito pala ang himala na ibinigay sa akin," bulong niya sa sarili habang marahang itinatanim ang buto sa isang maliit na paso. "Para sa'yo ito, Lola," sabi niya habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. "Gagawin ko ang lahat para alagaan ka. Sana magdala ka ng pag-asa," tulad ng sinabi ng engkantada. Araw-araw, sinisiguro ni Denden na madidiligan ang buto. Kahit napagod mula sa maghapong pagtitinda ng sampagita, hindi niya nakakalimutang alagaan ito. Tuwing gabi, tahimik niyang kinakausap ang paso. "Halaman, kailan ka tutubo?" tanong niya, na parang bata. Sabi ng engkantada, "May halaga ka. Pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin tumutubo." Napailing siya at napabuntong hininga. "Pasensya ka na ha dahil makulit ako. Maghihintay ako. Hindi ako susuko." Naalala niya ang sinabi ng kanyang lola, "Ang mga bagay na mahalaga ay pinaghihirapan ako." Huwag kang mainip. Tumayo siya mula sa pagupo sa sahig, at ngumiti ng bahagya. "Para sa'yo ito, Lola. Hindi kita bibiguin." Paglipas ng ilang linggo, isang umaga, nagising si Denden sa liwanag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Habang nililigpit ang banig, napansin niyang may kakaibang nangyari sa paso. Isang maliit na usbong ang sumibol mula sa lupa. Agad niyang nilapitan iyon, at halos hindi siya makapaniwala. "Tumutubo ka na," halos sumigaw siya sa tuwa, tumatakbo pabalik-balik sa maliit na silid. Totoo pala ang sinabi ng engkantada. May himala nga, maingat niyang hinaplos ang maliit na usbong. Sa mga sumunod na araw, mas lalo niyang inalagaan ang halaman. Dinidiligan niya ito sa tamang oras, at sinisigurong natatamaan ito ng sapat na sikat ng araw. Sa bawat araw na lumilipas, tila mas gumaganda ang halaman. Ang mga dahon nito ay nagkakaroon ng kakaibang kislap na parang mga bituin. Isang gabi, habang nakaupo si Denden sa tabi ng halaman, napansin niya ang kakaibang liwanag na nagmumula rito. Ang mga usbong na dati ay berde lamang, ay tila nagkakaroon ng kakaibang puting ningning. Pinagmasdan niya ito ng matagal, halos hindi makapaniwala sa nakikita. "Bakit parang iba ang mga bulaklak mo?" tanong niya ng pabulong, na parang kausap ang halaman. "Hindi katulad ng karaniwang sampagita. Ang liwanag mo ay parang isang himala." Kinapa niya ang isang usbong, at napansin niyang mas mainit ito kaysa dati. Napabuntong hininga siya, ang kanyang puso'y puno ng pagkamangha ngunit may halong kaba. "Ano kaya ang ibig sabihin nito?" tanong niya sa kanyang sarili. Kinabukasan ng umaga, sa unang liwanag ng araw, agad siyang tumakbo papunta sa halaman. Ang mga usbong na dati sarado ay bumuka na, at sa bawat isa ay nakita niya ang mga bulaklak nito. Hindi ito karaniwang puti tulad ng sampagita. Sa halip, ang mga bulaklak ay yari sa kumikislap na diamante. Ang bawat talulot ay tila kristal, na nagbubuga ng liwanag sa paligid. "Diamante," bulong niya, nanlalaki ang kanyang mga mata habang hinahawakan ng isa sa mga bulaklak. "Hindi ko akalaing magiging diamante ang mga bulaklak mo." Napaupo siya sa tabi ng halaman, ang kanyang mga matay puno ng luha. Tinitigan niya ang halaman at naalala ang engkantada. "Ito ba ang sinasabi mo? Na balang araw, malalaman ko ang halaga nito?" tanong niya. Halos maramdaman ang presensya ng engkantada sa hangin. Nagpasalamat siya ng paulit-ulit, hindi lamang sa engkantada, kundi sa sarili niya rin, dahil hindi siya sumuko sa pag-aalaga sa halaman, kahit na minsang naisip niyang tumigil. "Salamat sa'yo," sabi niya sa halaman. "Salamat sa pagbibigay sa akin ng pag-asa. Pangako, gagamitin ko ang biyayang ito sa tama. Para sa'yo, Lola. Para sa ating pangarap." Habang tinitingnan ng kumikislap na bulaklak, naramdaman ni Denden ang isang bagong sigla at lakas sa kanyang puso. Ang halaman na ito ay naging sagisag ng lahat ng kanyang pagsisikap, tiyaga, at kabutihan.
Alam niyang ang himalang ito ay hindi lamang para sa kanya, ito ay para sa lahat ng maaaring matulungan niya sa hinaharap. Ang halaman na puno ng diamante ay nagbigay kay Denden ng hindi lamang kayamanan, kundi higit sa lahat, ng lakas ng loob at inspirasyon na magpatuloy, sa kabila ng lahat ng hirap. Sa simpleng barong-barong na iyon, muling nabuhay ang kanyang pag-asa, ang pag-asang balang araw, matutupad ang kanyang pangarap na makatulong sa iba, at magdala ng liwanag sa kanilang mundo. Sa paglipas ng mga araw, habang pinagmamasdan ni Denden ang halaman ng sampagita, na punong-puno ng bulaklak na yari sa kumikislap na diamante, napaisip siya kung ano ang susunod na hakbang. Sa kabila ng kahirapan, ang biyayang ito ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong mangarap muli. Isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng halaman, kinausap niya ito na tila isang kaibigan. Salamat sa'yo. Dahil sa'yo, may pag-asa na ulit ako. Pero alam mo, hindi lang para sa akin ang mga biyayang ito. Gusto kong gamitin ang mga ito para makatulong sa iba, tulad ng sinabi ni Lola noon. Naalala niya ang mga araw na nagtitiis ang kanyang lola, dahil wala silang pera pambili ng gamot. Ang sakit ng alaala ay tila muling bumabalik, ngunit sa halip na manghina, naramdaman niya ang mas matibay na determinasyon. Gusto kong maging doktor, bulong niya, kasabay ng pagpahid ng luha sa kanyang pisngi. Gusto kong gamutin ang mga tulad ni Lola na walang pambayad sa ospital. Kinabukasan, kinuha niya ang ilang bulaklak mula sa halaman, at dinala ito sa isang mapagkakatiwalaang alahero. Nagulat ang alahero sa liwanag at ganda ng mga diamante. Iha, saan mo nakuha ang mga ito? Napakahalaga ng mga ito. Ang bawat isa ay parang walang katumbas na halaga. Ngumiti si Denden, ngunit hindi niya ipinaliwanag ang pinagmulan ng mga diamante. Gusto ko po sanang ipagbili ang ilan, para may pambayad ako sa eskwela. Gusto ko pong mag-aral ulit. Sigurado ka ba? Napakahalaga ng mga ito, tanong ng alahero, bakas ang pag-aalala. Opo, sagot ni Denden ng may matibay na boses. Hindi po ito para sa akin lang. Gagamitin ko ang perang ito para sa pangarap ko at para makatulong sa iba. Pagkalipas ng ilang araw, hawak na ni Denden ang sapat na pera para makapag-enroll sa isang high school. Nang unang araw niya sa eskwela, kinabahan siya. Hindi niya alam kung paano siya makakasabay sa mga aralin, dahil matagal na siyang huminto sa pag-aaral. Habang nasa klase, nahirapan si Denden sa unang linggo. Ang mga bagong leksyon sa matematika, agham, at English ay tila napakahirap para sa kanya. Sa gitna ng isang maingay na klase, tahimik na nakaupo si Denden sa huling row. Bagamat nakikinig siya, pakiramdam niya'y nahuhuli siya sa bawat leksyon. Ang mga salitang binabanggit ng guro tungkol sa matematika, ay tila mga simbolong hindi niya maunawaan. Sa bawat segundo, bumibigat ang pakiramdam niya. Denden, tawag ng guro, na ikinagulat niya. Pakisagot ang tanong sa pisara. Nanlaki ang kanyang mga mata at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang tumayo, nanginginig habang papalapit sa pisara. Tinitigan niya ang problem, isang komplikadong problem na hindi niya alam kung paano simulan. Pasensya na po ma'am, hindi ko po alam, mahina niyang sagot, halos hindi marinig ng buong klase. Biglang nagkatawanan ng ilang estudyante. Ano ba yan, hindi niya alam, sabi ng isa. Baka addition lang ang alam niya, dagdag pa ng isa, na ikinasakit ng kalooban ni Denden. Pakiramdam niya ay gusto niyang lumunin na lang siya ng lupa. Nangingilid ang luha niya, habang bumabalik siya sa kanyang upuan. Hindi niya kayang tingnan ang guro, o ang kanyang mga kaklase. Sa oras ng tanghalian, umupo si Denden sa isang sulok ng kantin. Hindi niya magawang kumain dahil sa bigat ng nararamdaman. Iniisip niya kung tama ba ang naging desisyon niyang bumalik sa eskwela. Habang tahimik siyang nag-iisa, lumapit si Mara, ang kaklase niyang mabait. Dala nito ang kanyang lunchbox at isang simpleng ngiti. Hi Denden, pwede bang tumabi? Mukhang nahihirapan ka sa leksyon Denden, sabi ni Mara, na may halong pag-aalala sa tinig. Pero okay lang iyon. Normal lang mahirapan, lalo na kung matagal kang tumigil sa pag-aaral. Gusto mo ba ng tulong? Nagulat si Denden sa alok ni Mara. Talaga Mara, hindi ba nakakahiya? Parang, pakiramdam ko sobrang hina ko kasi. Ngumiti si Mara at tinapik ang kanyang balikat. Denden, walang nakakahiya sa pagtanggap ng tulong. Hindi lahat ng tao ay magaling agad. Pero ang mahalaga, sinusubukan mo.
Kaya nga andito ako, para tulungan ka. Napaluha si Denden, ngunit hindi niya napigilan ang bahagyang ngiti. Salamat Mara, sobrang laking tulong nito sa akin. Minsan kasi, parang ang hirap ng magpatuloy. Alam mo Denden, sagot ni Mara, ang mahalaga, hindi ka sumusuko. Kahit mahirap, kailangan lang nating magsimula ulit. Kaya simulan natin mamaya pagkatapos ng klase. Mag-review tayo ng math. Tumango si Denden, dama ang kaginhawaan sa kabutihan ni Mara. Sige Mara, gagawin ko ang best ko. Simula noon, nagbago ang takbo ng pag-aaral ni Denden. Sa tulong ni Mara at ng iba pang mga kaklase, unti-unti niyang natutunan ang mga leksyon. Sa kabila ng kahinaan sa umpisa, natutunan niyang magtanong at tanggapin ang pagkakamali bilang bahagi ng proseso. Isang gabi, habang nag-aaral, napatingin si Denden sa larawan ng kanyang lola. Lola, mahirap po pala talaga. Pero hindi po ako susuko. Gusto kong matupad ang pangarap natin. Habang nakaupo sa harap ng kanyang mga notebook, dama niya ang panibagong lakas sa kanyang puso. Alam niyang mahirap ang daan patungo sa kanyang pangarap, ngunit buo ang kanyang tiwala na balang araw, magiging doktor siya, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga tulad ng kanyang lola, na nangangailangan ng tulong. Pagkatapos ng maraming taon ng pagsusumikap sa high school at kolehiyo, natupad ni Denden ang kanyang pangarap na makapasok sa medisina. Nakapag-enroll siya sa isang universidad sa Caloocan, bit-bit ang pag-asang balang araw ay magiging doktor siya. Sa unang araw pa lamang, naranasan na niya ang bigat ng bagong hamon. Sa loob ng isang silid-aralan na puno ng mga larawan ng katawan ng tao, narinig ni Denden ang boses ng kanilang propesor na nagtuturo ng anatomy. Okay class, tandaan nyo ito, ang bawat ugat, bawat buto, bawat kalamnan ay may pangalan. At hindi lang basta pangalan, dapat alam ninyo ang kanilang function at location. Ito ang pundasyon ng medisina, sabi ng propesor habang tinitingnan ng malaking diagram ng skeletal system. Habang sinusulat ang mga notes, napansin ni Denden ang sarili niyang nanginginig ang kamay. Nakatitig siya sa diagram, ngunit tila hindi niya maunawaan ang lahat ng impormasyon. Sa kanyang notebook, nabalot ng guhit at sulat ang bawat pahina, ngunit pakiramdam niya ay parang hindi sapat ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ng klase, napaupo si Denden sa bench sa labas ng library. Hawak niya ang makapal na libro ng anatomy, ngunit sa halip na magbasa, napatingin siya sa malayo. Napakahirap nito, bulong niya sa sarili. Nilapitan siya ng kanyang kaklase na si Mika, na isa ring masipag na estudyante. Denden, okay ka lang ba? Mukha kang sobrang stress. Tumingin si Denden kay Mika, at sa wakas ay binitiwan niya ang isang malalim na buntong hininga. Ang hirap Mika, parang hindi ko kaya. Ang daming kailangang isaulo, bawat parte ng katawan, bawat ugat, at kung ano ang functions ng mga ito. Parang hindi ko na alam kung saan ako magsisimula. Ngumiti si Mika, umupo sa tabi niya at sinabing, normal lang yan Denden. Lahat tayo ay nahihirapan. Pero isipin mo, hindi ka naman nag-iisa. Pwede tayong magtulungan kung gusto mo. Napangiti si Denden ng bahagya. Salamat Mika. Pero minsan, naiisip ko, tama ba itong pinili ko? Parang napakahirap ng landas na to. Hinawakan ni Mika ang balikat ni Denden. Alam mo, hindi madaling maging doktor, pero tandaan mo kung bakit mo ito ginagawa. Ano ang dahilan mo? Bakit ka nandito ngayon? Napaisip si Denden. Unti-unti, naalala niya ang kanyang lola, ang araw na hindi ginamot ang kanyang lola sa ospital, dahil sa kakulangan ng pera. Pumikit siya at mahigpit na hinawakan ang libro. Para kay Lola, sabi niya, halos pabulong. Ayokong may ibang taong maranasan ang hirap na pinagdaanan namin noon. Sa sumunod na mga buwan, patuloy na nakipagbuno si Denden sa hirap ng pag-aaral sa medisina. May mga araw na siya'y bumabagsak sa mga pagsusulit. Tuwing ibinabalik ng propesor ang papel na puno ng pula, hindi maiwasang mangilid ang kanyang luha. Denden, sabi ng kanyang guro matapos ang isa pang pagsusulit, kung saan hindi siya pumasa. Kita ko ang tiyaga mo, pero kailangan mong dagdagan pa ang iyong effort. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Napayuko si Denden ngunit tumango. Opo, sir. Hindi po ako susuko. Gagawin ko po ang lahat. Gabi-gabi, nag-aaral siya sa ilalim ng liwanag ng kanyang desk lamp. Isinusulat niya ang bawat bahagi ng katawan sa flashcards, inuulit-ulit ito hanggang sa ma-memorize niya.
Sa tuwing nakakaramdam siya ng pagod, tinitingnan niya ang lumang larawan ng kanyang lola. Kaya ko nga ang hirap ng buhay sa kalye, ito pa kaya, sabi niya sa sarili, pilit na pinapalakas ang loob. Para kay lola, ipapasa ko ito. Magiging doktor ako. Isang gabi, habang nagre-review para sa isang praktikal na pagsusulit, nilapitan siya ni Mika sa dormitoryo. Den, balita ko, may mock exam bukas. Ready ka na ba? Hindi pa sagot ni Den, halatang pagod. Pero kailangan kong magpuyat, kailangan kong makabawi. Alam mo, magpahinga ka rin minsan, sabi ni Mika. Pero kung kailangan mo ng kasama, nandito ako. Pwede tayong mag-review magkasama. Napangiti si Den. Salamat talaga Mika. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Magdamag silang nag-review, nagtutulungan sa bawat tanong na mahirap. Sa bawat sagot na tama si Den, unti-unti niyang naramdaman ang kumpiyansa na matagal nang nawala. Sa araw ng pagsusulit, dinala ni Den ang lahat ng kanyang inaral. Habang hinihintay ang pagsisimula, pilit niyang nilalabanan ang kaba. Kaya ko to. Para kay lola. Para sa pangarap ko, bulong niya sa sarili. Sa loob ng silid, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang natutunan sa bawat tanong, inalala ang mga gabing nagpupuyat siya, at ang mga oras ng pagtutulungan nila ng kanyang mga kaklase. Nang matapos ang pagsusulit, napabuntong hininga siya, umaasang sapat ang kanyang pagsisikap. Paglabas ng resulta, nagulat si Den nang makita ang kanyang pangalan sa listahan ng mga pinakamataas ang marka. Hindi niya mapigilang ngumiti habang pinipigil ang kanyang luha. Nilapitan siya ng kanyang propesor at sinabing, Den, mahusay ang ginawa mo. Ipagpatuloy mo yan. Napuno ng saya ang puso niya. Alam niyang hindi pa tapos ang mga hamon, ngunit tagumpay niyang napatunayan sa kanyang sarili, na kaya niyang lampasan ang hirap ng medisina. Para sa kanyang lola at sa kanyang pangarap, handa siyang magpatuloy, at harapin pa ang mas mahirap na mga pagsubok. Isang hapon, pagkatapos ng kanyang klase sa universidad, nagpa siya si Den na dumaan sa bahay ng isa sa kanyang mga kamag-anak, upang makisalo sa isang maliit na pagtitipon. Habang kumakain, hindi sinasadyang napunta ang usapan sa kanyang pag-aaral ng medisina. Nagdodoktor ka pala Den. O baka naman doktor-doktoran lang, biro ng isa niyang tito, habang tumatawa ang iba. Baka mamaya magreseta ka lang ng pito-pito o mga herbal tea. Panigurado, yun lang ang alam niyan, dagdag ng isa pang kamag-anak, na sinundan ng tawanan mula sa grupo. Isa pang kamag-anak ang nagbiro, at sigurado, baka hindi ka pa pumasa sa board exam. Alam mo naman, mahirap yun. Baka magtinda ka na lang ulit ng sampagita sa kanto, sabay tawa ng malakas. Sa mga sandaling iyon, nakaramdam si Den ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang mga salitang biro para sa kanila, ay tila mga sibat na tinutusok ang kanyang puso. Pilit niyang pinapanatili ang kanyang composure, ngunit sa loob-loob niya, labis siyang nasasaktan. Tumayo siya nang hindi na niya kayang tagalan ang pangungutya. Pasensya na, may aasikasuhin pa po ako, paalam niya, bago mabilis na lumabas ng bahay. Sa sandaling makalayo, hindi na niya napigilan ang sarili at naluha. Sa isang tahimik na parke, naupo si Den sa isang bangko, pinapahid ang mga luhang walang tigil sa pag-agos. Naalala niya ang mga salita ng kanyang lola, Den, huwag mong hayaang ang sinasabi ng iba ang magpababa sa'yo. Ang pinakamahalaga, ay ang paninindigan mo sa tama at sa totoo mong kakayahan. Kinabukasan, habang nasa library ng universidad, nilapitan siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Mika. Napansin nito ang kanyang lungkot. Oy Den, parang may bumabagabag sa'yo. Gusto mong pag-usapan? Tanong ni Mika, puno ng pag-aalala. Nagpunas muna ng luha si Den bago sumagot. Kahapon, sa isang salo-salo, sinabi ng ilan sa aking mga kamag-anak, na baka hindi ako magtagumpay bilang doktor. Na baka maging doktor kwak-kwak lang ako. At pinagtawanan lang ako. Masakit Mika. Si Mika ay hinawakan ng balikat ni Den. Huwag mong papayagan ang sinuman, na maliitin ang iyong mga pagsisikap. Ikaw lang ang nakakaalam ng iyong pinagdaanan, at ng iyong mga sakripisyo. Ang mga salitang iyon ay hindi dapat mag-define sa'yo. Pinahid ni Den ang kanyang mga luha, at tumango. Salamat Mika. Kailangan ko ang paalala na iyon. Hindi ko dapat hayaang makontrol ng mga negatibong salita ang aking pagtingin sa sarili. Sa kabila ng panlalait, napatunayan ni Den na ang kanyang pangarap,
ay hindi natitinag ng mga negatibong salita. Sa halip, ito ang naging gasolina na nagpaningning ng kanyang pag-asa at determinasyon. Sa bawat pagsubok na dumarating, palagi niyang iniisip, balang araw, makikita nilang nagkamali sila sa akin. Pagkatapos ng maraming taon ng sakripisyo at pagsisikap, dumating na rin ang araw ng pagtatapos ni Denden sa medisina. Sa loob ng malaking auditorium ng universidad, suot niya ang kanyang toga at cap. Ang init ng liwanag ng mga ilaw, ay tila isang simbolo ng tagumpay, na matagal na niyang inaasam. Habang nakaupo siya, narinig niya ang pagtawag ng kanyang pangalan. Dr. Gilden Ramirez, cum laude, malakas na anunsyo ng tagapagsalita. Nanlaki ang mga mata ni Denden. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Habang papalapit siya sa entablado, ramdam niya ang paghanga at kasiyahan mula sa kanyang mga kaklase at guro. Tumayo ang kanyang mga kaibigan, at pinalakpakan siya ng masigabo. Pagkababa mula sa entablado, sinalubong siya ni Mika, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan sa medisina. Congratulations, Denden. Grabe, cum laude ka. Ang galing mo talaga, sabi ni Mika, halos nanginginig sa tuwa habang niyayakap siya. Ngumiti si Denden, halos maluha sa saya. Salamat, Mika. Hindi ko rin akalain na magagawa ko to. Sa dami ng hirap at pagsubok, akala ko minsan hindi ko nakakayanin. Congrats din sa iyo, Mika. Natapos din natin ang napakahirap na kursong ito, dagdag niya. Pero alam mo, may isa pa tayong hamon na kailangang harapin. Ang board exam, sabay nilang sinabi, sabay tawanan. Bagamat masaya sila sa tagumpay ng graduation, alam nilang ang pinakamalaking hamon, ay paparating pa lamang. Sa sumunod na mga buwan, sabay na nag-review sina Denden at Mika para sa board exam. Tuwing gabi, makikita sila sa library, nakaharap sa makakapal na libro at handouts. Sa gitna ng pag-aaral, nagkakatuwaan pa rin sila kahit minsan ay napapagod. Minsan parang sasabog na utak ko, Denden, sabi ni Mika habang tumatawa, hawak ang ulo. Ilang pathways na ba ng katawan ang kailangan nating isaulo? Parang hindi na magkakasya sa utak ko. Tumawa rin si Denden, ngunit may halong pag-aalala. Ako rin, Mika. Pero naisip ko, kung nalampasan natin ang lahat ng hirap sa med school, kaya natin to. Isa na lang ito. Naging seryoso ang mukha ni Mika. Tama ka, Denden. At kapag nakapasa tayo, magiging opisyal na tayong doktor. Kaya laban lang. Ginamit nila ang kanilang determinasyon at suporta sa isa't isa, upang tapusin ang mahihirap na araw ng pagre-review. Kahit mahirap, hindi sila sumuko. Sa bawat pagod at puyat, palaging paalala ni Denden sa sarili ang kanyang lola at ang pangako niya sa kanya. Dumating ang araw ng board exam. Habang hawak ang kanyang lapis at papel, hindi maiwasan ni Denden ang kaba. Huminga siya ng malalim at nagsalita sa sarili, para sa iyo ito, lola. Kaya ko to. Pagkatapos ng mahirap na pagsusulit, sabay nilang binitawan ni Mika ang buntong hininga. Ang hirap, sabi ni Mika, sabay tawa. Pilit na pinapawi ang kaba. Oo nga, pero nagawa na natin, sagot ni Denden. Ngayon, kailangan na lang nating maghintay. Makaraan ng isang linggo, dumating ang resulta ng board exam. Magkahawak kamay sina Denden at Mika habang binubuksan ang online portal. Nang makita nila ang kanilang pangalan sa listahan ng mga pumasa, napasigaw sila sa tuwa. Doktor na tayo, Denden, sabi ni Mika habang umiiyak sa saya. Nagtagumpay tayo. Oo, doktor na tayo, sagot ni Denden, sabay yakap kay Mika. Ang hirap, pero sulit lahat ng sakripisyo. Sa gabing iyon, habang mag-isa si Denden sa kanyang silid, tinitingnan niya ang lumang larawan ng kanyang lola. Hawak niya ang kanyang diploma ng pagiging doktor, at sa puso niya ay nararamdaman niya ang presensya ni Aling Marta. Lola, natupad na po ang pangarap natin. Doktor na ako, bulong niya habang tumutulo ang kanyang luha. Para sa inyo po ito, at para sa lahat ng nangangailangan. Ang tagumpay na iyon ay hindi lamang para kay Denden. Ito ay simbolo ng lakas ng loob, determinasyon, at pagmamahal na nagdala sa kanya sa rurok ng tagumpay, kahit sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok. Ilang araw matapos pumasa ni Denden sa board exam, napansin niyang unti-unting nalalagas ang mga dahon ng mahiwagang halaman. Ang dating kumikislap na liwanag nito ay tila humina, at ang mga tangkay nito ay unti-unting natutuyo.
Habang tinitingnan ito, napuno ng pangamba ang puso ni Denden. Bakit parang namamatay ka? Tanong niya habang maingat na hinahaplos ang mga natitirang dahon. Lagi naman kitang inaalagaan, dinidiligan, ano ang nangyayari sa'yo? Sa kabila ng kanyang pag-aalaga, patuloy ang paglagas ng mga dahon ng halaman. Sa huling araw nito, nakita niyang wala nang natirang dahon, at ang dating malusog na halaman ay naging tuyong tangkay na lamang. Napaupo si Denden sa harap nito, ang kanyang mga matay namumula sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Wala ka na rin, tulad ni Lola, mahina niyang sabi, habang hinahawakan ang paso. Ikaw ang naging kasama ko sa lahat ng hirap at lungkot. Sa bawat gabi ng pag-aaral, nariyan ka. Sa bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay ng lakas sa akin. Ngayon, parang kasing sakit ulit ng pagkawala ni Lola. Hindi niya napigilang lumuha, hinayaan niyang dumaaloy ang kanyang nararamdaman. Ngunit sa kabila ng sakit, napagtanto niya ang kahalagahan ng halaman sa kanyang buhay. Siguro, ito ang misyon mo, sabi niya habang marahang pinupunasan ang paso. Binigay ka ng engkantada para tulungan akong makapagpatuloy, para matupad ang pangarap ko. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng biyaya mo. Habang nakatitig sa tuyong halaman, naalala niya ang kanyang lola at ang mga aral na iniwan nito. Ang mga bagay na mahalaga ay hindi kailanman nawawala. Nananatili ito sa puso ng mga taong nagmamahal. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas, upang tanggapin ang pagkawala ng halaman. Salamat sa lahat, bulong niya, halos hindi marinig ang sariling tinig. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mararating ang pangarap ko. Habang buhay akong magpapasalamat, sa gabing iyon, inalis ni Denden ang halaman mula sa paso, at maingat na tinabunan ito ng lupa. Habang ginagawa niya ito, para bang nararamdaman niya ang presensya ng engkantada at ng kanyang lola, na parehong tila nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Sa mga sumunod na araw, sa tuwing iniisip ni Denden ang halaman, hindi na ito dala ng lungkot kundi ng pasasalamat. Ang halaman ay naging simbolo ng pagmamahal, pag-asa, at kabutihan na nagbigay sa kanya ng lakas, sa kanyang pinakamahirap na mga sandali. Natutunan niyang ang tunay na biyaya ng halaman ay hindi ang mga bulaklak nitong yari sa diamante, kundi ang inspirasyong iniwan nito sa kanyang buhay. Habang nakatingin siya sa diploma ng kanyang pagiging doktor, nagsalita siya, para sa inyo ito Lola. Para sa iyo rin, mahal kong halaman. Hindi ko kayo bibiguin. Magpapatuloy ako at gagamitin ang biyayang ito para makatulong sa iba. Sa kabila ng pagpanaw ng mahiwagang halaman, nanatili itong nabubuhay sa kanyang puso, isang patunay na ang kabutihan, tiyaga, at pagmamahal ay laging magdadala ng himala sa buhay ng kahit sino. Matapos maging ganap na doktor, hindi nag-aksaya ng panahon si Denden. Gamit ang natitira niyang mga naipon mula sa mahiwagang halaman, nagdesisyon siyang itayo ang kanyang pangarap, ang magtayo ng isang klinik para sa mahihirap. Nais niyang bigyang tribute ang kanyang lola at ang engkantada, sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng serbisyong medikal, sa mga walang kakayahang magbayad. Sa paghahanap ng lokasyon para sa klinik, napili niya ang isang lumang gusali malapit sa kanyang tahanan. Kahit medyo luma na ang gusali, nakita niya ang potensyal nito. Sa tulong ng ilang lokal na manggagawa, sinimulan nilang ayusin at baguhin ito, upang maging angkop sa kanyang pangarap na klinik. Sigurado ka ba dito, doktora? Medyo luma na ang gusaling ito. Baka mas magastos pa ang pagpapaayos, tanong ng kanyang kaibigang si Mark, isang local contractor. Tumugon si Denden habang tinitingnan ang paligid ng gusali. Oo Mark. Alam kong luma na ito, pero ito ang perfect na lugar. Malapit sa mga tao na nangangailangan. Kailangan nila ng tulong, at dito ko gusto magsimula. Habang isinasagawa ang renovation, dumadaan si Denden sa construction araw-araw. Sinubaybayan niya ang bawat pagbabago, mula sa pagpipintura hanggang sa pagkakabit ng mga medikal na kagamitan. Isang araw, habang inaayos ang signage ng klinik, nilapitan siya ni Aling Ignacia, isang matandang babae mula sa komunidad. Doktora, totoo ba na libre ang konsultasyon dito? Tanong niya, may pag-aalangan sa kanyang mukha. Ngumiti si Denden at tumango. Opo, Aling Ignacia. Libre po para sa lahat na katulad ninyo, na hindi kayang magbayad sa malalaking ospital. Gusto kong makatulong sa abot ng aking makakaya. Nako, maraming salamat Dok. Marami kang matutulungan dito. Diyos na ang bahala sa'yo, sagot ni Aling Ignacia.
na halatang gumaan ang loob. Sa wakas, matapos ang ilang buwan ng pagpapagawa, opisyal nang binuksan ni Denden ang klinik. Sa araw ng pagbubukas, nagtipon ang mga tao mula sa komunidad, sabik sa pagkakaroon ng ganitong serbisyo sa kanilang lugar. Sa simpleng seremonya, pinasalamatan ni Denden ang lahat ng tumulong sa kanya, lalo na ang kanyang mga kaibigan at ang komunidad. Napakalaki ng pasasalamat ko sa inyong lahat. Hindi ko ito magagawa nang wala ang suporta ninyo, sabi ni Denden. Ang klinik na ito ay hindi lang lugar para sa pagpapagamot. Ito ay simbolo ng ating pagkakaisa, pagmamahal, at pag-asa para sa bawat isa. Sa pagtatapos ng araw, umuwi si Denden na pagod ngunit masaya. Habang nakaupo sa kanyang munting silid, tumingin siya sa larawan ng kanyang lola at ng mahiwagang halaman. Lola, nakamit na natin ang ating pangarap. Sana'y masaya ka kung nasaan ka man, bulong niya. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Isang araw, tahimik na nagbabasa si Denden ng mga record sa kanyang klinik nang biglang bumukas ang pinto. Isang batang babae, na may dala-dalang malaking supot, ang pumasok habang hinihila ang kanyang lola na nahihirapan ng huminga. Doktora, tulungan niyo po kami, pakiusap ng bata, halos nanginginig sa kaba. May sakit po si lola. Mataas po ang lagnat niya, at nahihirapan na po siyang huminga. Agad na lumapit si Denden at inalalayan ang matanda papunta sa kama ng konsultasyon. Habang sinusuri niya ito, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Malamlam ang mata ng matanda, malamig ang pawis nito, at masama ang tunog ng kanyang paghinga. Mataas ang lagnat ni nanay, sabi ni Denden habang tinitingnan ang thermometer. Mukhang pneumonia ito, kailangan natin siyang gamutin agad. Habang abala si Denden sa pagsusuri, napansin niyang nakaapak pa ang bata sa sulok ng silid, mahigpit na hawak ang supot na may laman ng ilang mani at kornik. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Anong ginagawa mo? Pumapasok ka pa ba sa eskwela? Tanong ni Denden habang inaayos ang stethoscope na nakasabit sa kanyang leeg. Umiling ang bata, halatang nahihiya. Hindi na po Dok, nagtitinda na lang po ako ng mani at kornik sa mga kalsada. Kailangan ko pong tumulong para kay Lola. Wala na po kaming iba. Tumigil si Denden, na puno ng bigat ang kanyang puso. Parang nakita niya ang kanyang sarili noong bata pa siya, naglalako ng sampagita sa kalsada para sa kanyang lola. Ramdam niya ang sakripisyo ng bata, at ang pagmamahal nito sa kanyang lola, isang pagmamahal na sobra niyang nauunawaan. Anong pangalan mo? Tanong ni Denden, pilit na ngumiti upang maibsan ang kaba ng bata. Maricel po, sagot ng bata, halos pabulong. Maricel, huwag kang mag-alala. Gagaling si lola mo. Gagawin ko ang lahat para mapabuti ang kalagayan niya, sabi ni Denden, habang nililinis ang braso ng matanda, upang bigyan ito ng gamot sa pamamagitan ng dextrose. Pero gusto kong tanungin ka, wala ka bang pangarap para sa sarili mo? Tumingin si Maricel sa kanya, tila nagulat sa tanong. Gusto ko pong mag-aral Dok, pero wala naman po kaming pera. Sapat na po ang kinikita ko para may makain kami ni Lola. Napaluha si Denden, ngunit pilit niyang itinago ito. Alam mo, nakikita ko ang sarili ko sa'yo. Naranasan ko rin yan noon, ang magsakripisyo para sa mahal sa buhay. Pero alam mo, Maricel, hindi mo kailangang talikuran ng pangarap mo. Habang hinihintay nilang bumuti ang kalagayan ng matanda, kinausap ni Denden si Maricel. Maricel, may ipapangako ako sa'yo. Pag-aaralin kita, magsisimula ka ulit. Gagawin ko ito hindi lang para sa'yo, kundi para rin sa lola mo. Katulad mo, lahat ng hirap ko noon, ginawa ko para sa lola ko. Pero gusto kong malaman mo, hindi ka nag-iisa. Naluha si Maricel, hindi makapaniwala sa sinabi ni Denden. Totoo po Dok, pag-aaralin niyo po ako. Tumango si Denden, hinawakan ang kamay ng bata. Oo, Maricel, may potensyal ka, at gusto kong mabigyan ka ng pagkakataon. Pero kailangan mo ring mangako sa akin, magsisikap ka at hindi mo ito sasayangin. Opo Dok, pangako po, magsisikap po ako, sagot ni Maricel, na ngayon ay punong-puno ng pag-asa ang mga mata. Sa mga sumunod na araw, bumuti ang kalagayan ng lola ni Maricel sa tulong ni Denden. Sa tuwing bumibisita sila sa klinik, palaging may dalang mani at kornik si Maricel na iniaabot niya kay Denden bilang pasasalamat. Dok, salamat po talaga. Kung hindi dahil sa inyo, hindi gagaling si Lola, sabi ni Maricel sa isang pagbisita nila.
Ngumiti si Denden at tumingin sa kanila. Salamat din sa iyo Maricel. Pinapaalala niyo sa akin kung bakit ko pinili ang landas na ito. Ang makatulong sa iba ay isang biyaya na hindi ko kayang ipagpalit sa kahit ano. Habang nakatingin sa maglola, ramdam ni Denden ang kaligayahan at katuparan ng kanyang misyon. Alam niyang hindi lang niya natulungan ang matanda, kundi nabigyan din niya ng pag-asa ang isang bata na tulad niya noon. Sa puso niya, muling nabuhay ang inspirasyon na magpatuloy sa pagtulong, lalo na sa mga nangangailangan. Isang maulang hapon, abala si Denden sa kanyang klinik, nang biglang may pumasok na lalaki, halatang hirap sa paghinga at nanginginig. Agad na tumayo si Denden upang alalayan ito. Sa kanyang paglapit, nagulat siya nang makilala ang pasyente, isa sa mga kamag-anak niya na minsang nanlait sa kanya, noong nagsisimula pa lamang siya sa medisina. Tito Ramon, tanong ni Denden, halatang nagulat ngunit pinilit panatilihing mahinahon ang boses. Ano pong nangyari sa inyo? Denden, Doc Denden, hirap na sabi ni Ramon, halatang nahihiya. Nahihirapan akong huminga nitong mga nakaraang araw. Akala ko mawawala rin ito, pero parang lumalala. Agad na inasikaso ni Denden si Ramon. Tito, huwag po kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa inyo. Dinala niya ito sa examination room at sinuri ang kanyang kalagayan. Napansin niyang may senyales ng bronchitis, kaya agad siyang nagreseta ng gamot at binigyan ito ng tamang gamutan. Habang ginagawa niya ito, hindi maiwasan ni Denden na maalala ang masakit na mga salita noon ng kanyang tiyuhin. Mukhang malala na ito Tito Ramon. Mabuti na lang po at dumiretso kayo rito. Kailangan natin itong gamutin agad, sabi ni Denden, nananatiling propesyonal. Nasa mata ni Ramon ang hiya at pagsisisi. Denden, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Pero gusto kong magpasalamat sa'yo. Kahit na, alam kong hindi naging maganda ang mga sinabi ko noon tungkol sa'yo. Napahinto si Denden, ngunit pinilit niyang ngumiti. Tito, kalimutan na po natin yun. Ang mahalaga ngayon ay gumaling kayo. Huminga ng malalim si Ramon, halatang nahihirapan pa rin sa kanyang nararamdaman. Hindi ko akalain na darating ang araw na ako mismo ang lalapit sa'yo, para humingi ng tulong. Noon, sinabi ko pa na baka hindi ka magtagumpay sa pagiging doktor. Pero ngayon, kitang-kita ko kung gaano ka kagaling. Patawad, Denden. Tumango si Denden, pinipigilan ang sariling maging emosyonal. Tito, hindi na po mahalaga kung ano ang sinabi ninyo noon. Ang mahalaga, nandito kayo ngayon, at tutulungan ko kayong gumaling. Napaluha si Ramon, hawak ang kanyang dibdib. Salamat Denden. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Ngumiti si Denden at tumingin sa kanya. Hindi niyo na po ako kailangang bayaran. Ang paggamot po sa inyo ay sapat na para sa akin. Ang mahalaga ay gumaling kayo. Matapos ang ilang araw, bumalik si Ramon sa klinik ni Denden para sa follow-up. Mas maayos na ang kanyang pakiramdam, at halata ang malaking pasasalamat sa kanyang mukha. Nang makita si Denden, muli siyang nagpakumbaba. Denden, salamat ulit sa lahat ng ginawa mo para sa akin, sabi niya. Hindi ko na mababawi ang mga sinabi ko noon, pero mula ngayon, ipagmamalaki ko na ang pagiging doktor mo. Ikaw ang patunay na hindi hadlang ang hirap sa pagkamit ng mga pangarap. Ngumiti si Denden, puno ng pagmamalaki, ngunit may kababaang loob. Salamat po Tito, pero hindi po ako nagtagumpay dahil sa gusto kong patunayan ang sarili ko. Ginawa ko po ito para sa mga tulad ninyo na nangangailangan. Kung maibalik ko ang kalusugan ng kahit isang tao, sapat na po iyon para sa akin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Ramon ang buong kabutihan ni Denden. Hindi lamang ito isang doktor, siya ay isang taong handang tumulong, kahit sa mga taong minsang nagduda sa kanyang kakayahan. Sa wakas, naunawaan ni Ramon na ang tagumpay ni Denden ay hindi lamang bunga ng katalinuhan, kundi ng kanyang pagmamalasakit sa kapwa. Habang naglalakad si Ramon palabas ng klinik, napaisip si Denden sa kanyang naging landas. Sa kabila ng lahat ng hirap, alam niyang sulit ang lahat ng sakripisyo. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang katuparan ng pangarap, ang maging isang doktor na nagbibigay ng pag-asa at lunas sa iba. Paglipas ng ilang taon, isang maaliwalas na araw nang bumisita si Denden, na ngayon ay mas kilala bilang Doktora Gilden Ramirez, sa puntod ng kanyang pinakamamahal na lola, si Aling Marta. Dala niya ang tatlong bagay na naging simbolo ng kanilang simpleng selebrasyon noon, isang pansit,
isang cupcake, at isang bote ng royal. Habang naglalakad patungo sa puntod, dama niya ang tahimik na hangin, at ang lamyos ng sikat ng araw, na bumabalot sa kanyang paligid. Pagdating niya sa puntod, maingat niyang inilapag ang dala sa harap ng lapida. Tumayo siya ng ilang sandali, tahimik na nagdarasal. Maya-maya, ngumiti siya at naupo sa damuhan, nakatingin sa pangalan ng kanyang lola. "Happy birthday, Lola," sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. "Andito ulit ako, dala ang paborito nating pansit, cupcake, at royal. Naalala ko pa noong huling beses tayong nagsalo nito. Ang saya mo noon, kahit sobrang simple lang ng handaan natin. At sinabi mo, na ang mahalaga ay magkasama tayo." Huminga siya ng malalim at pinunasan ang bahagyang luha sa kanyang mata. "Alam mo ba, Lola, may pinag-aaral ako ngayon. Si Maricel, yung batang mahirap, na nakita ko ang sarili ko sa kanya noon. Nasa kolehiyo na siya ngayon, kumukuha ng pre-med. Sabi niya, gusto rin daw niyang maging doktor, tulad ko. Ang sipag niya, Lola. Parang ako noon, kahit hirap na hirap, tuloy lang sa pangarap." Hinaplos ni Denden ang lapida, parang dinuduyan ng alaala ng kanyang lola. "Sana nandito ka pa rin, Lola, para makita mo ang lahat ng mga nangyayari. Alam mo ba, minsan iniisip ko, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko maaabot ang lahat ng ito. Hindi ko siguro malalaman kung gaano kalaki ang kakayahan ko na magbigay ng tulong sa iba." Biglang may malakas na ihip ng hangin ang dumaan, animoy yumakap sa kanya. Napahinto si Denden, at sa gitna ng katahimikan, may isang malaking paro-paro ang dumapo sa kanyang kamay. Nanatili ito roon, tahimik ngunit tila nagdadala ng mensahe. Ngumingiti siya habang nakatingin sa paro-paro. "Ikaw ba yan, Lola?" Mahina niyang bulong, ang kanyang puso ay puno ng damdaming hindi niya maipaliwanag. Nanatili ang paro-paro sa kanyang kamay ng ilang minuto, tila nag-aabot ng mensahe mula sa ibang dimensyon. Ramdam ni Denden ang isang matamis na kasiguruhan, na kahit wala na ang kanyang lola, ang presensya nito ay mananatili sa kanyang puso. "Salamat, Lola," sabi niya, halos pabulong. "Salamat sa lahat ng aral, pagmamahal, at inspirasyong iniwan mo sa akin. Dahil sa'yo, natutunan kong harapin ang hirap ng buhay, at gamitin ang kabutihan bilang gabay." Paglipad ng paro-paro, hinabol ito ng tingin ni Denden habang tinatanaw ito sa langit. "Hindi kita malilimutan, Lola. Sa bawat pasyenteng natutulungan ko, at sa bawat pangarap na natutupad ko, alam kong kasama ka sa tagumpay na ito." Tumayo si Denden at inayos ang mga dala sa puntod. Bago siya umalis, ngumiti siya ng malaki at tumingala sa langit. "Hanggang sa muli, Lola. Babalik ako ulit para ikwento ang lahat ng bagong tagumpay na maibabahagi natin." Habang naglalakad pa uwi, ramdam ni Denden ang katahimikan at inspirasyong bumabalot sa kanya. Alam niyang ang kanyang kwento ay hindi lamang kwento ng pagsisikap, kundi isang patunay na ang pagmamahal at kabutihan ay nagdadala ng pagbabago hindi lamang sa sariling buhay, kundi sa buhay ng iba. Sa bawat hakbang, dala niya ang aral ng kanyang lola, ang aral ng pananalig, sakripisyo, at walang hanggang pagmamahal.